La ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito na naman po, araw po ng linggo ngayon. Ang ating gawain sa street daw tuwing linggo po, mapaumaga man at hapon, ginagawa po namin to tuwing linggo. Masyaallah, ngayong araw po ng hapon sa Baclaran naman po tayo. Kaninang umaga napunta po kami sa Bacoor, Palengke, sa may Sapote po, Sapote 2. Ngayon po hapon sa Baclaran naman po, inshallah po. Alhamdulillah. Nagre-ready na po kami palabas ng masjid po para sa street dawa po. Ito po ang itsura ng loob ng masjid dito po sa loob po, kasi pangkasalukuyang ginagawa po siya. Masyaallah po, lalabas na po tayo para pumunta na po sa street light. She is a brother of Iranian. Yan po, nagbuhat po ng isang kitab para ipamigay po sa street dawa po. Yan po. Si brother po natin yan, isang daya po, galing po ng Saudi, inshallah po. Dati na rin po siyang daya dito sa masjid na po na to. Parito lang po siya sa masjid dito sa Pilipinas pala. Ito ang masjid na tinubuan ko sa Islamic na mashallah. Pamumuhay. Mashallah, sasakay na po ako ng sasakyan. Nandun na po kasi silang lahat. Mashallah po. Alhamdulillah. Nakasakay na po ako sa loob ng sasakyan. Ayan po yung ating rotor. At yung nasa bandang dulo po, siya po yung special guest natin from Saudi Arabia. Papakinggan niyo po sila mamaya. Kompleto po kami ngayon. Masyaallah. Alhamdulillah.
Mashallah, nandito na po tayo sa lugar. Ayan po. Palengke. Matao ngayon, matao. Mashallah, alhamdulillah. Sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabag po, nakarating po tayo ng maayos po dito sa Baclaran, sa lugar po ng kaganapan ng Street Daw. Inshallah, bababa na po kami. Lawak pa. Ano nating talakayin yan? Ha? Alam mo naman po, itong mga tatalakay natin, mga basic lang po yan. Kasi kung ano lang po yung alam namin, hindi po kami lalampas doon. Hindi rin po kami gagawa ng aming sariling talino, katang isip namin about doon sa anong paloob ng pananampalatayang Islam. Bawal po kasi yun. Bawal po kasi yung patunay na dudugtungan mo, no? Titimplahan mo pa. Kasi malaki pong pagkakasala sa amin yon. So yun, sino si Allah, sino si Propeta Muhammad, ano ang koneksyon ni Jesus sa pananampalatayang Islam o kay Allah? Ano ang kaibahan ng Islam sa Muslim? Ayan, siya po ating tatalakayin. At ngayon po sa mga oras na po, binabati ko rin po yung ating mga taga-subaybay, mga sister and brother, no? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa mga nag-subscribe sa YouTube channel, Islamic Kapayapaan, Peace Center INC, at sa ating Facebook page, Islamic Kapayapaan, Peace Center, no? At maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Mga kababayan, marami sigurong nakakakilala na sa amin dito. Lagi kami yung nakikita, no, tuwing Sunday ng ganitong oras, no? Bago sumapit ang sa Salatul Maghrib, prayer ng panggabi, alas 8. Ayan, siguro hindi na kami bago sa inyo, no? Paulit-ulit na lang po kami nandito. Kailangan po kasi yun no? Ang gamot po sa mga nakakalimot at sa hindi nakakaalam ang kaalaman. Kaalaman, ha? Yun po ang pinaka-importante. The more you learn, the more you success. Yan. Hindi lang dito sa mundo ang tagumpay at sa kabilang buhay. At yun po yung ating tatalakayin dito. Kung nagnanais po kayo ng kaligtasan, pwede po kayo magtanong. Ano po ba yung mga madalas na katanungan sa aming mga Muslim? Yan. Bibigyan ko po kayo ng mga basic. Yan. Halimbawa, bakit nag-aasawa ang Muslim ng higit sa isa? Yan. Alasan po kasi maraming nakakaalam yan. Muslim o non-Muslim, alam na ang Muslim ay nag-aasawa ng higit sa isa. Pero ang inyong abang lingkod, simula nagbalik Islam ako ng 2012, hanggang sa kasulukuyan, hindi po nadagdagan ang asawa ko. Isa lang. Kasi napakahirap. No? Pero kung hindi ako Muslim, mas madali. Diba? Baliktad. Bilang isang Muslim, akala ko nung hindi pa ako Muslim, pag naging Muslim ako, madali lang makapag-asawa. Mas mahirap po pala. Pero kung hindi ka Muslim, mas madali. Kasi wala kang susundin na rules. Sa Islam kasi may sinusunod. Mahigpit na sinusunod. Hindi basta-basta. Pero kung hindi ka Muslim, okay lang yan. Magbukas ka lang ng social media, may syota ka na. May asawa ka na, may syota ka pa. Di ba? Ganun. Pero sa Islam, simula nag-Muslim ako, napakahirap magdagdag. Ulitin ko, baliktad. Doon sa mga non-Muslim, ako bilang isang balik Islam, bilang isang Muslim, ang pag-aasawa ng higit sa isa, mas mahirap sa amin. Pero kung hindi ka Muslim, mas madali. Kasi bakit? Walang rules.
Sabi nga eh, basta umibig ka lang, okay na yan. Ha? Di ba? Meron nga dyan, hindi paninira. May asawa na, may syota pa. Sa Islam, bawal yung gano'n. Kaya nga, isa sa mga magandang katanungan, bakit ba nag-asawa ang Muslim? Basic po yan. Yan. Ano pa? Marami pa pong katanungan na pwede kayong gawin. Yan. Halimbawa, bakit, ano bang katayuan ni Jesus Christ sa inyo? Yan, pwede yan. Magandang mga katanungan yan. Ano ba ang pwede at bawal sa Islam? Yan po yung mga basic na magandang itanong sa aming mga Muslim. Diba? Lalong-lalo na yung pag-asawa ng higit pa sa isa. Yan, mainit yan. Kasi mayroon palabas sa TV. Yan, mayroon palabas sa TV na medyo pinagkakaguluhan yan. So yan, pwede nyo itanong yun. Kung ano yung nakikita nyo doon, handa namin linawin. No? Kung yan ba ay nakapaloob sa gawain ng Propeta Muhammad at naayon sa pananampalataya sa Quran, yung mga napapanood nyo about sa pag-asawa ng isang Muslim sa higit sa isa. Yan. So yan, madali po namin yan sasagutin, abot sa aming makaya. Kasi po, hindi ako sasagot kasi meron naman kaming kasamang maalam. Nagbibigay lang. Kung wala naman kaming kasamang maalam, kung magkakaroon kayo ng katanungan, hindi namin masagot, sa pagbalik na lang ho, kasi magtatanong kami, magbabasa pa kami. Yan. So yan po, siguro tawagin natin ng unang tagapagsalita, insyaAllah. No? Sino ba? Siguro unahin po natin ang ating mahal na ustads, no? Ito po ay isa po siyang tribo Yakan. Nakapag-graduate po siya ng Malaysia. Yan. Ito po ay katumbas niya ay pare. Pero hindi siya kasing yaman ng pare. Kasi yung pare may 3 sasaksak bababa dyan. Tapos 10 beses sa isang araw kumain yan. Pero ito, e-bike lang mas gana. Tawagin natin ang mahal na ustad. Isang Caloocan. Bakiltawan, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil Islam wa hadana lil iman wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum sa mga kapatiran namin Muslim at magandang hapon po sa mga mahal namin kababayan. So alhamdulillah, parito po kami sa inyo ngayon bilang amin pagmamahal, bilang amin malasakit, dahil ay kami lubos maniniwala ang tunay na kaligtasan kapag ikaw sa tamang pananampalataya. At alhamdulillah, utos po ng dakilang tagapaglikha at utos po ang lahat ng mga propeta, lalong-lalo na po ang huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ikaw na tunay na mananampalataya, kailangan may pagmamahal ka sa kapwa. So ang tunay na pagmamahal sa kapwa, paano mo siyang ahunin patungo ng tagumpay o patungo ng tunay na tagumpay. So alhamdulillah, ang aming paksa ngayon tungkol po sa kamatayan. Kasi minsan may mga tao kapag binabanggit ang kamatayan ayaw nila banggitin ang kamatayan. Pero sa akin pag-unawa, mainam po paminsan-minsan pag-usapan natin ang kamatayan, dahil ang kamatayan ay hindi po natin maiwasan yan. At aking paniniwala, kahit anong sekta, kahit anong iban ng pananampalataya, pagdating sa salitang kamataya, lahat yan ay
maniniwala. Lahat wala sa salitang kamatayan. Ngunit mga tao, ang kanyang paniniwala sa kamatayan, kapag mamamatay na siya, ay tapos na ang buhay. Pero dito po sa pananampalatayang Islam, kamatayan ay nagsisimula po ang totoong buhay kapag dumating na sayo ang kamatayan. Nagsisimula na ang totoong buhay kapag dumating na sayo ang kamatayan. Dahil bakit po nasabi namin pag dumating sayo ang kamatayan ay nagsisimula na ang totoong buhay? Dahil yun po, may nagsasabi na mga pantas sa Islam, ang kamatayan pwede magiging pintuan ng paraiso at pwede rin maging pintuan ng impyerno, depende po sa gawain o kaya paniniwala ng tao dito sa mundo. So paano po magiging pintuan ng impyerno ang kamatayan at paano po magiging pintuan ng paraiso ang kamatayan? Dahil kapag ang isang tao ay mali ang kanyang pagkilala sa dakilang tagapaglikha, mali ang kanyang sinasamba, at lalong-lalo na po mali ang kanyang gawain, masama ang kanyang gawain, pwede po ang kamatayan maging pintuan ng impyerno sa kanya. Nagsisimula na ang impyerno sa kanya kapag dumating na sa kanya ang kamatayan. Ngunit kapag siya ay isang matuwid na tao, siya ay sa tamang paniniwala, siya ay tama ang kanyang sinasamba, kaya nasabi namin ang kamatayan isa sa mga pintuan ng paraiso para sa kanya. Kapag tama ang kanyang paniniwala, tama ang kanyang sinasamba, ay lalong-lalo na ay siya isang matuwid na tao. So mga mahal kong kababayan at mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tutuusin ang kamatayan, iyan ang dapat natin paghandaan. Yan ang dapat natin paghandaan dahil kapag mamamatay ka na, nagsisimula na ang buhay na walang hanggan. Kapag ikaw sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa huling kasulatan sa banal na Quran, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, palagi ko pong binabasa at pinapaalaala sa akin sarili ang talata na to sa banal na Quran sa Suratul Imran. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Ang malapit na kahulugan sa natin Tagalog, sabi ng dakilang tagapaglikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ang may buhay ay pinatikim sa kanya ang kamatayan, pinaranas sa kanya ang kamatayan. Ibig sabihin nun, ang kamatayan hindi po natin maiwasan. Decision po ito ng dakilang tagapaglikha. Ang kamatayan talagang darating sa isang tao, isang nilalang. Siya ay handa o hindi handa, ang kamatayan talagang darating sa kanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ang may buhay, pinapatikim, pinaparanas sa kanya ang kamatayan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ngunit sabi ng dakilang tagapaglikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ano man ang kanilang mga ginagawa dito sa mundo ay kanilang inaani. Saan natin inaani? Pagdating sa araw ng paghukom. Pagdating sa kabilang buhay ay talagang inaani natin yung mga ginagawa natin dito sa mundo. Alhamdulillah, kapag maganda ang ating mga gawain,
Kapag maganda o kaya matuwid ang ating mga paniniwala, alhamdulillah maging maganda rin ang ating inaani pagdating sa araw ng paghuhukom. Wa inna maqawna ujurakum yawmal qiyamah. Waman zuhziha 'anil nar, sino man sa mga tao ay napaiwas sa impyerno, ibig sabihin nun, siya'y gumagawa ng mga gawain o siya'y gumagawa ng mga gawain, ikakaligtas niya sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, at siya'y gumagawa ng mga gawain, ikakaparaiso sa kanya, faqad faz, sila ang tunay na magtatagumpay. Sila ang tunay na magtatagumpay, yung mga tao umiiwas sa pananampalataya ay ikakaimpyerno sa kanya, umiiwas sa mga gawain ikakaimpyerno sa kanya, at gumagawa ng mga gawain na ikaparaiso sa kanya, faqad faz, sila ang tunay na magtatagumpay sa binangdakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, at hindi nyo ba alam, sabi ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pamumuhay sa mundo ay buhay pangaaliw lamang. Ibig sabihin, buhay na laro, buhay walang katotohanan, buhay magwawakas ang lahat. Buhay magwawakas ang lahat, mayaman ka, ang kayamanan mo hindi totoo, dahil magwawakas yan kapag dumating na sayo ang kamatayan. Ganon din, kapag ikaw isang mahirap dito sa mundo, maghihirap ang iyo, magwawakas ang iyong kahirapan kapag dumating na sayo ang kamatayan. Kaya mga mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam at mahal kong kababayan, gamitin natin ang matino natin pag-iisip. Kaya pagdating sa araw ng paghuhukom, yung mga tao ay hindi ginagamit nila ang kanilang mga matinong pag-iisip. Ang sinusunod nila ang kagustuhan nila, hindi ang kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. Ano po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mulk? Sabi ng Allah, basahin natin po muna ang wikang Arabic, i-translate natin sa wikang Tagalog sa abot natin makakaya. Sabi ng dakilang tagapaglikha, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ang malapit na kahulugan sa wikang Tagalog, sabi ng taong sa impyerno, ano ang sinasabi nila? Waqalu, nagsasabi sila, law kunna, kung ang kinaroroonan namin, nasma'u, makinig lamang, aw na'qilu, ginagamit namin ang matino namin pag-isip, ma kunna fi ashabis sa'ir, hindi sana kami nandito sa impyerno na to. Ngunit huli na po ang lahat. Kaya alhamdulillah, habang may pagkakataon pa tayo, gamitin natin ang mga pagkakataon na to. Hindi pa po huli ang lahat, baguhin natin ang sarili natin. Hanapin natin ang paniniwala na ikakaligtas sa atin. Hanapin natin ang paniniwala, ang pananampalataya na ikakapasok natin sa paraiso. Dahil yan ang buhay na walang hanggan, na kung saan yan ang tunay na kaligayahan, tunay na kaginhawaan, yun po ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, mga mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam at mahal kong kababayan, inshallah mag-iisip-isip po tayo. Sana po bago tayo dinaknan ng kamatayan ay makita natin ang pananampalataya na ikakaligtas sa atin ng hingsa sa impyerno at ikakapasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa banal na kasulatan, sa huling kasulatan po sa banal na Quran, sabi ng dakilang tagapaglikha tungkol sa pananampalataya, wa may yabtaghil islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ila akhiril ayat. Wa may yabtaghil islam, sino man ang humahanap ng pananampalataya maliban sa pananampalatayang Islam, ito'y hindi tatanggapin, magpakailanman hindi tatanggapin ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa araw ng paghuhukom, pagdating
sa kabilang buhay, yung taong humahanap ng pananampalataya, maliban sa pananampalatayang Islam, sabi ng dakilang tagapaglikha, sila'y kasali sa mga taong talunan. Sila'y kasali sa mga taong pinaparusahan, yung humahanap ng pananampalataya, maliban sa pananampalataya na binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa sangkatauhan. Ito'y pananampalataya lahat ng mga propeta, nagsisimula kay Propeta Adam hanggang huling propeta, pati si Propeta Jesus, si Propeta Isa ay siya'y isang Muslim, at kanyang mga disipulo nalagay sa banal na Quran ay sila'y mga Muslim. Bakit po? Kaya sa Biblia nakita natin si Jesus kapag magsasamba magpatirapa. Sino bang magpatirapa dito? Di ba mga Muslim? Si Propeta Jesus, bago siya magdarasal ay siya'y maghuhugas. Si Propeta Jesus ay mag-aayuno. Ang gumagawa dito, lahat po mga kamusliman. Dahil lahat po ang mga kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga propeta ay ang tinatawag dito ay sila'y mga taong sumusuko. Kaya kung kasi yung salitang Muslim, yung salitang Islam ay wikang Arabic po yan. Ang ibig sabihin nun ng Islam, yan ang pananampalataya ng kapayapaan. At ang Muslim, yung taong sumusuko, sumusunod, tumatalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So alhamdulillah, hindi ko na po pahabain, meron pa po magbibigay ng lecture sa amin. So alhamdulillah, kung may nasabi po ako na medyo nakasama po ng iyong kalooban, hingi po ako ng kapatawaran at sana po patawarin tayo ng dakilang tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. So yun, alhamdulillah, salamat po sa ating butihing ustad, no? Alhamdulillah, napakaganda po ng kanyang tinalakay patungkol sa paraiso. Totoo po yun, no, mga kababayan, ang isang tao ay bago makapasok sa dalawang binanggit ng ating butihing ustad, ang paraiso at ang impyerno, sila ay makakaranas ng kamatayan. Totoo po yun, no? Kasi totoo po ang paraiso at ang impyerno, kasi po lahat ng may buhay, ang sabi ng tagapaglikha, ay makakaranas ng kamatayan. Kapag ang tao ay hindi naniniwala sa paraiso at impyerno, ibig sabihin siya po ay walang kamatayan. Immortal po siya, no? Kaya nga po pag magsasalita tayo, kailangan may patunay tayo na tayo ay walang kamatayan, kung hindi totoo ang paraiso at ang impyerno. Pero katotohanan, ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. So, merong paraiso at ang impyerno. Kaibahan nga lang, saan tayo papasok dito sa dalawa? Kaya napaka-importante po na hanapin ng isang tao ang pananampalataya na nagmula mismo sa tagapaglikha. Napakainam po yun. Number 1, makikita mo rito na ang pananampalataya na nagmula sa tagapaglikha, unang-una, kailangan tumpak ang pagkakilala mo sa kaisahan ng Diyos. Yan. Yan po ang pinaka-importante rin. Isa sa mga importante na makikita mo sa tunay na pananampalataya. Kailangan makita mo dito. Kasi marami po kasi nakakakilala sa Diyos. Pag sinabi ilan ng Diyos, isa. Tapos may mga buntot pa yan. Dalawa pa yung kabuntot niyan. Ha? Tapos palagi ko sinasabi, ginagawa nilang parang 3-in-1 na kape yung Diyos. Isang lalagyan, pero 3 laman. Meron pa gagawing itlog. Mukha bang itlog yung Diyos, mukha bang kape yung Diyos? Diba? Para lang masabi na gano'n ang tunay, gano'n ang pagtamang pagkilala sa tagapaglikha, babastusin nila ang tagapaglikha. Bilang isang Muslim, napakapangit po ng gano'n. Lapastangan ka sa tagapaglikha. Diba? So yun po, napakainam, napakalinaw na ang lahat ng tao ay makakaranas sa kamatayan para makapasok tayo sa dalawang nilikha ng Allah. Sa paraiso ka o sa impyerno. Kapag paraiso ka, ikaw ay isang matuwid na tao, totoo po yan. Pero
sa pagiging isang matuwid na tao, kailangan nasa tamang pananampalataya ka. Hindi yung naging matuwid ka lang. Ha? Kasi kung ikaw na ang pinakamabait sa buong mundo, lahat ng kamag-anak mo ay natutulungan mo, sabihin na natin wala kang bisyo, mapagbigay kang tao, tapos hindi mo kilala ang pangalan ng Diyos, supply ka. Diba? Yung Diyos, may pangalan yung Diyos eh. Tapos hindi mo alam yung pangalan, wala kang karapatan makapasok sa paraiso. Kasi yung lumikha ng paraiso, hindi mo kilala, hindi mo alam ang pangalan. Tapos, yung lumikha ng paraiso, ang pagkalamot, marami. Paano kanya papapasukin? Kahit gaano ka pa kabuting tao, useless ka para sa kanya. 110%. Sinasabi ko po yan. Kailangan, hindi lang mabuti kang tao, alam mo ang tunay na pananampalataya na binigay ng tagapaglikha dito sa ibabaw ng lupa at sinusunod ng mga propeta. Yung pagkasunod-sunod hindi sila magkakaiba kasi yung sabi ng tagapaglikha, si Adan, si Abraham, si Isaac, si Ismael, si Moises, si Jesus, at si Propeta Muhammad, sila ay walang pagtatangi-tangi. Yan ang sabi ng tagapaglikha. Silang lahat ay walang pagtatangi-tangi sa kanilang pananampalataya. Di ba? Kailangan ganun po yung paniniwala niyo. Yung binanggit kong walang pagtatangi-tangi, ang pagkilala nila sa Diyos, isa lang. Tapos may pangalan at alam nila. At bilang isang Muslim, alam ko rin ang pangalan ng Diyos. At alam ko rin kung ilan ang Diyos. Ay kandidato ako sa kabilang buhay, inshallah. Di ba? Yan naman po ang pinapanalangin bilang isang Muslim. Yan po. Kapag ikaw naman po ay masamang tao, ayan, kahit ano ka pa, sabihin na natin, kilala mo na ang tunay na pananampalataya, kilala mo na ang tunay na tagapaglikha, alam mo na ang pangalan niya, nagdadasal ka ng 5 beses sa isang araw, nag-hajj ka, nag-uumra, lahat na, bilang isang alipin ng Allah. Yan, sabihin na natin ganon. Tapos wala kang, hindi ka mabuting ugali. Napakalayo ang ugali mo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salbahe ka sa kapitbahay mo. Mayabang ka sa non-Muslim. Hindi po maganda 'yon. Kailangan mabuting ang pag-uugali mo. Kahit kilala mo na ang Propeta Muhammad, siya ang huling propeta mo, at alam mo na ang tunay na pananampalataya, at alam mo na ang pangalan ng Diyos, at alam mo na ang kaisahan ng Diyos, tapos pangit ang ugali mo, hindi mo kagaya ang ugali na pinakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga non-Muslim, nakakalungkot. Ngunit, kung ikaw ay manunumbalik, ang sabi ng Allah, ikaw ay patatawarin, at ikaw ay hindi na muling babalik sa ganong ugali. Kasi may mga ganon may mga mayayabang. Ayan. May mga, kaya nga sabi ko kanina, iba ang Islam sa mga Muslim Kasi ang Muslim tao po yan Pwede po yan magkamali. Pero yung reliyong Islam, bilang isang balik Islam, ang pagkilala ko sa reliyong Islam, hindi nagkakamali ang reliyong Islam, ang tao pwede. Yun po ang katotohanan. At ang mga papasok dito sa impyerno, yung mga hindi magandang ugali. Muslim ka man, Kristiyano ka man, lalong-lalo na. Kasi kami nga mga mananampalataya, mga alipin ng Allah, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayong mamatay na hindi isang tunay na Muslim. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ba Arabo? Hindi. Ikaw ba ay taga Mindanao? Maranao, Tausog, Maguindanao? Huwag kang mamatay na hindi Arabo, Maguindanao, Tausog? Hindi. Huwag kang mamatay na isang tunay na Muslim. Ibig sabihin po nun, to submission sa kagustuhan ng Allah. Ano yung makagustuhan ng Allah? Magdasal ka ng 5 beses sa isang araw. Gumawa ka ng mabuti sa kapitbahay mo, Muslim o Kristiyano. Iparating mo ang Islam sa mga non-Muslim. Ikaw ay mag-ayuno, magdasal, magzaka. O gawin mo ang 5 haligi ng pananampalatayang Islam. Kung di mo magawa ang isa, gawin mo sa intention. So yun po ang pagiging
pagkakaroon ng mamatay na isang tunay na Muslim. So kami mga Muslim, binabalaan na kami ng tagapaglikha. Ha? Ano pa kaya yung mga namatay na hindi talaga Muslim? Kaya nga sabi ng mahal naming ustads kanina, "Mamay yabtaghi ghayra al-islami dinan, falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sana tama po ako. No? Ang sino man ang maghangad ng ibang pananampalataya maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay, siya ay magiging talunan. So kami, pag namatay kami bilang isang namatay kami, Muslim na ako, halimbawa namatay ako, huwag naman ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Na hindi ako mamatay na isang tunay na Muslim. Ha? Katiyakan, ilalagay niya ako sa masalimuot. Huwag naman po ako ilagay ng Allah. So yun po, no? Ang paalala ng pananampalatayang Islam, ang kamatayan sa lahat ng mga nilikha. Ang sabi ng tagapaglikha, ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Siguro tawagin na po natin ang isang tagapagsalita, no? So siguro i-continue ko siya. Wala pa po yung mga tagapagsalita natin. So yan po. Ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. No? Siguro, yun po yung kamatayan. Ang lecture natin, mahal na ustad. Siguro, itutuloy ko. Siguro ang aking magiging topic dito, yung mga kagandahan, no? Ang kaibahan ng Islam sa ibang pananampalataya. Yan. So, inshallah, naway maunawaan niyo po ang aming mga pinaparating. Hindi po namin intensyon na saktan ang inyong kalooban. Bagkus gawin nyo na lang po ito isang aral, no? Idagdag ninyo sa inyong kaalaman sa mga taong naghahanap ng pananampalataya na kung saan na kailangan sundin, no? Ng kanilang pamumuhay. Di mapoprotektahan ang kanilang mahal sa buhay ng kanilang pananampalataya. Napaka-importante po kasi nito talaga. So ano ba ang kaibahan ng Islam sa ibang pananampalataya? Kasi marami po kasi nagsasabi, no? Sa ating mga taga-subaybay. Meron pong mga tao nagsasabi na ang lahat ng reliyon pare-pareho lang yan. Dahil meron lang kaming applicable na magdasal lang na dahil nasa kalagitnaan siya ng krisis o nasa kalagitnaan siya ng biyaya. May mga ganong tao po kasi, kung kailan lang po darating sa kanya ang isang sakuna, sa kanya itatawagin ang tagapaglikha. Kadalasan pa nga, di ba? Sa loob pa ng CR nagdarasal. Ha? May mga gumagawa niyan eh. Sabi mga Muslim, ito yung kaibahan din po. Meron po kami specific na lugar na dapat pagdasalan. Kahit saan po kami, basta malinis, walang amoy, malinis ang lugar. Ha? Hindi po kami pwede magdasal sa isang marumi na lugar. Lalo na, halimbawa, yung palengke, marumi. Yan, hindi po kami applicable magdasal dyan. Hanap po kami ng malinis na lugar. Yan. Isa po, ang kaibahan po ng pananampalatayang Islam, yung pagdarasal. Hihingi kami ng awa at ng biyaya. So marami pa pong nakapaloob dyan na mga simpleng pamamaraan ng isang mananampalatayang Muslim para magsagawa ng panalangin ng 5 beses sa isang araw. Pero ang pinaka main purpose po ng isang Muslim, kaya siya nagdarasal ng 5 beses sa isang araw, humingi ng kapatawaran at ng biyaya. Hindi yung puro awa, puro biyaya, walang awa. Ha? Wala pong ganon. Ha? Intindihin po natin na dapat ang tao na sa tunay na pananampalataya, kailangan dalawa ang nasa katangian niya. Humihingi siya ng kapatawaran at ng biyaya. Ha? Kailangan, kaakibat ng iyong pananampalataya, kagaya mo ang pananampalatayang Islam, walang tagatubos. So isa po sa kaibahan ng pananampalatayang Islam, no? Dito na lamang po ang aking lecture na talakay. Nandito na po ang ating tagapagsalita. Malayo pa po ang kanilang pinanggalingan. Ito po ay si Kuya Idris Liconalia.
Jazakallahu khair wa akhir dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, jazakallahu khaira brother Jake. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Magpapakupkop ako sa Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Satanas na isinumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang kaluwalhatian at lahat ng mga papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang nakikita at hindi nakikita. Araw-araw siya ang aming sinasamba, pinasasalamatan, hinihingian ng tulong, ng patnubay at kapatawaran. Sino man ang ginabayan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang daan ay walang makapaglilihis sa kanya. At sino man ang nasa ligaw na landas ay wala ring makapaggagabay maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa ating lahat. So ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos karapat-dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sumasaksi din ako na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ng dakilang lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So assalamualaikum sa mga kapatid na Muslim nandito sa Baclaran na palengke, at magandang hapon po sa mga kababayan nasa paligid, lalong-lalo na sa mga nakikinig at nagsusuri sa pananampalatayang Islam. Masyaallah. So may tatlong paksa akong tatalakayin at ibabahagi sa hapon na ito, no? Ang unang paksa, sino ang mga Muslim? Pangalawang paksa tatalakayin natin, sino si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At ang pangatlo, ang Quran. Ngunit bago natin simulan, nais ko muna magpasalamat sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, sa dakilang lumikha, sa pagkakataon na ipinagkaloob niya na muli namin maiparating ang mensahe ng Islam, ang nag-iisang relihiyon na ginawa niya para sa kanyang mga nilikha. Lagi din namin ipinapaalaala sa lahat na ang pagpaparating sa mensahe ng Islam ay isang uri ng pagmamalasakit sa kapwa. Higit sa lahat, tungkulin ito ng Muslim sa dakilang tagapaglikha upang makamit ang kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung hindi namin ito isasagawa, kung hindi isasagawa ito ng mga Muslim, ay magiging pananagutan namin sa darating na araw ng paghukom. Dahil karapatan ng mga hindi Muslim na malaman nila ang mga pangunahing mensahe ng Islam, lalong-lalo na ang kaisahan ng dakilang tagapaglikha, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kababayan, sa usaping relihiyon, kailangan maging maingat tayo at maging mapanuri. Huwag tayo maging bulag na tagasunod o sunod-sunuran sa relihiyon na kinagisnan natin o kinamulatan natin. Tandaan natin mga kababayan, kung mali ang relihiyon kinaaaniban natin, sigurado mali din ang Diyos na sasambahin natin. At
At kung maling Diyos ang sinasamba natin, kapahamakan at walang katapusang parusa ang naghihintay sa atin sa kabilang buhay. So sa unang paksa, sino ang mga Muslim? Ang sinuman o anuman nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kusang sumusunod at nagpapasailalim sa batas o sistema ng pagkakalikha sa kanya ay tinatawag na isang Muslim. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa atin, ang nagbigay ng pangalan o katawagang Muslim sa kanyang mga nilikha. Bilang katibayan, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, malapit na salin sa ating wika, walang sinuman kundi ang Allah ang siyang nagpangalan sa inyo na mga Muslim noon pa man na ito ay nasasaad sa mga naunang kasulatan na naipahayag. Ganon din sa dakilang Quran na ito. So ang lahat ng bagay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay likas na sumusunod sa kanyang itinakdang batas. Kung kaya't matatawag ang mga ito na Muslim. Tulad ng buwan, araw, bituin, hangin, tubig, ganon din ang mga bagay na may buhay tulad ng puno, halaman, hayop at tao. Ang tao nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na may dalawang katawan, pisikal at spiritual. Ang katawang pisikal ay ang ating katawang lupa at ang katawang spiritual ay ang ating kaluluwa. Ang ating katawang lupa ay ganap na isang Muslim dahil likas ito sumusunod sa batas at sistema na itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na kailangan niya kumain, kailangan niya uminom, kailangan niya matulog, kailangan niya magpahinga, magbawas, umihi at iba pa. Itinakda din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating paglaki, ang ating pagtanda at ang ating kamatayan. Lahat ng mga ito ay batas ng kalikasan na inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Walang sino man ang maaaring pumigil, sumalungat at makapagbabago nito maliban sa luluubin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag namatay ang isang tao, gaya ng pagkakaalam na natin, ang kanyang kaluluwa ay hihiwalay sa kanyang katawang lupa. Ang katawang lupa ay ibabalik sa lupa at ang katawang espiritual o kaluluwa ay magpapatuloy sa kabilang buhay, dala-dala ang kanyang mga gawa dito sa mundo, mabuti man o masama. Ito ang ihaharap, no? Ito ang ihaharap, titimbangin at huhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Ang katawang espiritual o ang ating kaluluwa ay hindi ito kusang sumusunod sa batas ng kalikasan na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaya ng ating pag-iisip, kilos at damdamin. Ang ating katawang espiritual o kaluluwa ang siyang kumukontrol sa ating utak at kaisipan. Ang ating kaluluwa ay pinagkalooban ng kalayaang pumili at magpasya anumang pamumuhay ang kanyang nanaisin dito sa mundo. Maari siya sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at maari siya sumalungat. Ngunit ang kalayaan na ibinigay ng dakilang lumikha, ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ay may kalakip ito na pananagutan, gantimpala sa mga mabubuting gawa at parusa.
sa mga masasamang gawa. Nabanggit sa banal na Quran kung sino ang mga mabubuting Muslim o tinatawag na tunay na mga Muslim. Batay sa talata ng banal na Quran, ang mga Muslim na lalaki at mga Muslim na babae ay may 10 katangian o palatandaan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling tipan, sa banal na Quran, malapit na salin sa ating wika, ayon dito, una, katiyakan ang mga kalalakihan at mga kababaihan na Muslim nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, palatandaan ng mabubuting Muslim, ang mga sumasampalatayang lalaki at mga sumasampalatayang babae sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong palatandaan, katangian ng isang mabuting Muslim, ang mga masunuring lalaki at mga masunuring babae sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangapat na palatandaan ng isang Muslim, ang mga matatapat na lalaki at mga matatapat na babae na nagsasabi ng katotohanan sa kanilang pananalita at gawa. Panglima, palatandaan ng isang mabubuting Muslim, ang mga matitiyagang lalaki at mga matitiyagang babae sa pagsasagawa ng lahat ng mga tungkulin na inaatas na Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal. Pang-anim na palatandaan, katangian ng isang mabuting Muslim, ang mga mapagkumbabang lalaki at mga mapagkumbabang babae sa harapan ng kanilang Panginoon, sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-pito, palatandaan ng isang mabuting Muslim, ang mga mapagkawang gawa na lalaki at mga mapagkawang gawa na babae na nagbibigay ng zakat o katungkulan kawang gawa. Ganon din ang voluntaryo kawang gawa tulad ng pagbibigay limos at tulong sa kapwa. Pangwalo, palatandaan ng isang mabuting Muslim, mga mapag-ayunong lalaki at mga mapag-ayunong babae na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at mga voluntaryong pag-aayuno. Pang-anim, pang-siyam na palatandaan ng isang mabubuting Muslim o katangian ng isang mabuting Muslim, mga malilinis na lalaki na nangangalaga sa kanilang masilang bahagi ng katawan at mga malilinis na babae gumagawa ng gayon. Nagpapanatili ng kanilang kalinisan sa mga bawal na relasyon at pakikipagtalik. At pang-sampu, katangian ng isang mabuting Muslim, mga lalaki na laging nag-aalaala kay Allah at mga mapag-alaalang babae na gumagawa ng gayon, labis na nag-aalaala sa Allah sa pamamagitan ng kanilang dila at puso habang nakaupo, nakatayo at nakahiplay at dumadalit ng mga papuri at pagluwalhati sa Kanya. Ang sabi ng Allah patungkol sa mga mabuting Muslim, sa kanila ay inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapatawad at malaking gantimpala sa kabilang buhay, ang paraiso. So, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang pinagkaibahan ng Muslim at hindi Muslim. Sa isang hadith anya, ang pinagkaibahan natin sa kanila, mga di-Muslim, ay pagdarasal. Sino man ang lumisan sa pagdarasal, siya ay hindi mananampalataya. So ang ating pangalawang paksa, sino si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling propeta na pinili ng Diyos o pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tanggapin ang huling tipan
ang banal na Quran. At bilang tagapagpaliwanag ng kanyang mga mensahe o revelasyon sa sangkatauhan, anumang uri, lahi at tribo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inapo mula sa lahi ng Bani Hashim, isang kilalang angkan sa kanilang bayan. Isinilang siya sa Makkah, lupain ng Arabia, mga 571 taon makaraang isilang si Propeta Jesus, sumakanya ang kapayapaan. Ang mga angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula sa marangan na lahi ni Propeta Ismail, ang panganay na anak ni Propeta Abraham, at tinatawag natin ama ng mga mananampalataya. Nabubuhay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-uutos at patnubay ng dakilang tagapaglikha. Siya ay naging propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 23 taon. Hinirang siya propeta sa edad na 40 taon at pumanaw siya sa gulang na 63 taon, araw ng Lunes, ika-12 ng buwan ng Rabi al-Awal, taon 11 pagkaraan ng Hijra. Ang Hijra na sinasabi, ito ang paglikas ng mga Muslim mula sa Makkah patungong Madina, kung saan nagsimula ang Islamikong kalendaryo. Wala nang propeta o sugo darating pagkatapos niya. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang katibayan sa banal na Quran, bilang katibayan patungkol dito, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ama ng sino man sa inyo, bagkus siya ay sugo ng Allah, ang huli sa mga propeta, at ang Allah lagi nang nakakabatid sa lahat ng bagay. So sa madalit sabi, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sagka sa kawing ng mga propeta. Ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa sanlibutan upang akayin ang lahat ng mga tao mula sa dilim ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan patungo sa liwanag na daan ng pagsamba sa nag-iisang Diyos tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Noong siya ay 40 taon kulang, habang siya ay nananalangin sa isang kuweba sa Makkah, dumating sa kanya si Anghel Gabriel alayhi salatu salam, at doon nagsimula na hirangin siya isang propeta. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi lamang ito mga bagong batas o kautusan. Kabilang na rin dito ang ilan sa mga kautusan noon ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang propeta na nangawala na. Matutunghayan sa banal na Quran ang sabi ng dakilang lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, malapit-lapit na kaulugan sa ating wika. Siya ang Allah ang nagpanaog ng aklat na Quran sa iyo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na may katotohanan na nagpapatotoo sa mga ipinahayag noon panguna, at siya ang nagpanaog ng Taurat o Torah, mga batas ipinadala kay Propeta Moises, at Injil o Ebanghelyo na ipinadala kay Propeta Jesus. So pangatlong paksa na ating tatalakayin ay ang banal na Quran. Ang Quran ay walang alinlangan banal na aklat o banal na kasulatan mula sa dakilang lumikha. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos nagbigay ng buhay sa atin, malapit na salin sa ating wika. Hindi ba nila isinaalang-alang ang Quran kung ito ay nagmula sa iba maliban pa sa Allah? Katotohanan,
sila ay makakatagpo rito ng maraming salungatan. Ang Quran, ang huling testamento o huling tipan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hindi buong aklat ibinigay sa huling sugo, bagkus ipinaba ito unti-unti sa loob ng 23 taon sa pamamagitan ni Anghel Gabriel alaihi salatu wasalam. Ang nilalaman ng banal na Quran ay purong-puro mga batas at banal na kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasang Diyos lumikha sa lahat ng bagay. Ang sabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, malapit na kahulugan sa ating wika, at aming ipinanaog sa iyo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aklat, ang Quran, ng katotohanan na nagpapatotoo sa kasulatan na dumatang ng una pa rito at muhaimina bilang isang pamantayan ng nakakasakop. So ang Quran, ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa wikang Arabic. Ito ay mahigit na 1,426 na taon ang nakalipas, subalit magpasa hanggang ngayon, ito ay nananatiling buo at ligtas sa anumang pagbabago, pagdaragdag o pagbabawas sa kanyang original na revelasyon o teksto. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang mismo nangangalaga sa pananatili nito mula sa anumang korupsyon, mula sa anumang dagdag bawas. Ang nilalaman ng Quran ay nabuo at naitala sa panahon ng pamumuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at naisulat ito sa mga dahon ng palmera, balat ng hayop, mga malalaking buto ng hayop at iba pa. So ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang katibayan na malapit-lapit na kahulugan sa ating wika, katotohanan, kami ang nagpahayag ng dikir, Quran, at katotohanan, kami ang magiging tagapagbantay nito laban sa katiwalian. Sa isa pang talata, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkakasalin din ng talata sa ating wika, at kung kayo ay nag-aalinlangan hinggil sa aming ibinaba o ipinahayag ang Quran sa aming alipin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkagayon, magpakita kayo ng isang kabanata na katulad nito at inyong tawagin ang inyong mga saksi, mga kakampi bukod kay Allah, kung tunay nga kayo ay makatotohanan. So, hinahamon ng dakilang lumikha ang sangkatauhan. Kung sino man ang nag-aalinlangan at hindi maniwala sa huling tipan ipinadala ang banal na Quran, magpakita kayo ng kabanata katulad nito. Subalit, kahit magtipon-tipon pa ang lahat ng nilalang sa buong mundo at dagdagan pa ang kanilang dami ng paulit-ulit, katiyakan walang sino man nilalang ang makakatulad o makakapantay sa dakilang lumikha, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Diyos lumikha sa atin na si Allah subhanahu wa ta'ala, malapit na salin sa ating bika, ipagbadya, katiyakan kung ang sangkatauhan at mga jini, mga engkanto o mga espiritu ay magsama-sama upang makagawa ng katulad nitong Quran, sila ay hindi makakagawa ng tulad nito kahit sila ay magtulungan sa isa't isa. So tinitiyak ng dakilang lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit magtulong-tulong pa tayo, kahit yung dami natin sa mundo dagdagan pa ng paulit-ulit at isama pa natin ang lahat ng mga engkanto, hindi tayo makakagawa ng isang talata man lang ng banal na Quran. At ang sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol dito, subalit kung hindi ninyo magagawa
at kailanman hindi ninyo magagawa. Magkagayon, inyong katakutan ang apoy ng impyerno, na ang panggatong ay mga tao at mga bato na inihanda para sa mga hindi naniniwala. Ito ang maikling paliwanag. Tinalakay natin kung sino ang mga Muslim, sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung ano ang banal na Quran. Hanggang dito na lang. Naway patnubayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas ng pamumuhay at kabayan sa tamang pananampalataya o reliyon na ginawa niya para sa kanyang mga nilikha. Muli, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan, at assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sa pangalan ng Allah, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Ang lahat na papuri ay para sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Ang kapayapaan maging sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga taong tumatahak sa matuwid na landas, ang Islam. Mga kapatid naming mga Kristiyano dito sa Baclaran, no? Gusto namin kayong batiin sa pagbati na ginagamit ni Isa. Ang tunay niyang pangalan ay Isa Ibnu Maryam, o si Isa na anak ni Birheng Maria, na tinatawag ninyo Jesus Christ, no? Pero hindi yan ang tunay niyang pangalan, ang Jesus Christ. Kasi bakit? Ang Hebrew alphabet walang letter J. Kaya paano siya tawaging Jesus na walang letter J ang Hebrew alphabet? No? At sa kasaysayan, mga kapatid, ang unang bansa na nagnakaw ng letter J ay ang Pransya. Ginamit nila ito, pinalaganap ito ni Petros Galatinos. Si Petros Galatinos, isang Francis na monghe, confessor ni Papa Leo X. So ang masunod na bansa na gumamit ng letter J sa alpabito nila ay ang Espanya, yung nanakop sa atin, no? Yung nanakop sa atin at pumatay ng libo-libo nating mga ninuno sa buong bansa, at lalo na diyan sa Bangkusay, Tondo. Marami po ang namatay diyan na mga Muslim sa pamumuno nila Ra Sulaiman at saka ni Raha Lakandula. Dinipinsahan nila hindi lamang ang bansang ito na mapasa kamay ng mga dayuhan, kundi dinipinsahan nila ang pananampalatayang Islam. So sa kasaysayan,
Mga kapatid, from Apari down to Holo, itong bansa na ito ay pinamumunuan ng mga Muslim. At hindi po ito tinawag na Pilipinas. Sapagkat sa kasaysayan ay kinuha ito sa pangalan ng hari ng Espanya na si Hari Felipe Pangalawa, King Philip II. Kaya tinawag tayo na Pilipinas. Pero alam ba ninyo mga kapatid, na ang ibig sabihin ng Pilipinas, sa Arabic ang nas ay mga tao. So Felipe, nas, ibig sabihin hanggang ngayon mga tao pa rin tayo ni Felipe. Felipe Nas. Yan ang hindi alam ng marami. So kaya mga kapatid, sinabi ko kanina na ang Pransya ang unang bansa na nagnakaw ng letter J, sapagkat prior to the 14th century, walang letter J sa lahat ng alpabeto sa Europa, especially sa England. Ang sabi ko sa mga kaibigan kong mga pastor at mga pare, ibalik ninyo ang ninakaw ninyong letter J sa Arabic alphabet at you will be nothing. Nothing. Kasi kung walang letter J, anong tawag mo kay Jesus? Kay Jesus. Diba? So, si Jesus, doon sa amin, sa Iloilo, ang palayaw niyan ay Istong. Si Istong. Kundi man, si Istoy. Si Jesus, ang asawa ng pinsan ko, si Jesus. Sabi niyang tatay ko, nako, sabi niya, ang pangalan mo pa naman ay Jesus, ay pinapahiya mo palagi si Jesus. Oh? Kasi ang Jesus na nakilala ng buong mundo ay hindi hubog-hubugan, hindi lasinggiro. Ikaw, lasinggiro ka. Oh? So ayan mga kapatid, oh, yan ang kasaysayan na kung saan ang letter J unang ginamit ng Pransya, sunod ginamit ng Espanya. Kaya ang letter J may tinatawag tayo na Juan, Jose, Jesus, Jesusa, Jacob, etc. Ang England wala po nito. Wala po nito ang England. Pagmulat ng mga mata ng ating mga ninuno, wala na ang kanilang mga lupain. Kaya sabi ni Gregorio Saide, when the Spaniards came to the Philippines, they taught the Filipinos how to pray to God earnestly. So they gave the cross. But when the Filipinos have opened their eyes, they have the cross while the Spaniards have their lands. Nasa kamay ng mga Espanyol ang mga lupain ng ating mga ninuno, mga kapatid. So kaya kami, banda sa Visayas, ang isla namin tinatawag na Panay. Panay, including ang Boracay, Katiklan, no? Kaya tinatawag kami na Panay. Ang 10 dato na nanggaling sa Borneo ay doon dumaong sa amin sa probinsya
ng Iloilo. No? Dumaong sila sa barangay Siwaragan, bayan ng San Joaquin, sakop ng Iloilo. At ang barter of Panay ay nangyari sa itaas na porsyon ng Chulas, sakop ng San Joaquin, Iloilo. Kaya pagkatapos ng barter of Panay, umikot ang 10 dato papunta ng Aninii Antique. Kaya ang Antiqueño, may tinatawag sila na reenactment ng pagdaong ng 10 dato sa isla ng Panay. Makita natin itong 10 dato, may kanta nga ito eh. Kaya lang hindi ninyo maunawaan kung kantahin ko dito eh. Pero may kanta ito. Si Datong Puti, Bangkaya, Dato Nubay, Balinsula, Paiburong, Tumanugdog, Dumangsol, Paduhinog, si Sumakwil, si Dumangsil, yan silang mga dato na yan na nagbuo ng Islamikong pamayanan sa isla ng Panay. So ngayon, mga kapatid, pag umuwi ako sa Iloilo, nagdadawa din kami doon at kinakanta ko ito para maunawaan ng mga Ilonggo. Ay, ganyan pala. Ganyan pala ang history niyan. Kasi wala na eh. Natabunan na eh. Natabunan na. So kaya, napakasakit Kuya Edi na ang Islamikong pamayanan sa isla ng Panay ay unti-unting nawala. Alhamdulillah, ang dami na ng mga nagbalalik Islam. Katulad ko, isa akong balik Islam. Ang mga kasamahan ko dito, balik Islam. Naging pastor ako for 21 long years. Ordained Baptist minister ako for 21 long years. Naging Messianic Judaism ako for 7 years. So sabi ko sa mga pare, na mga kaibigan ko at mga pastor, ano ang doktrina sa Biblia ninyo na hindi ko alam? Sabihin nyo. Kaya yan, mga kapatid, napakasakit Kuya Edi. Kasi bakit? Napakalinaw eh. Napakalinaw ang sinabi ng Biblia patungkol sa tinatawag natin na Propeta Isa, Propeta Isus. Kasi, mga kapatid, ang isang propeta, pinadala ng Allah, sinabi ng Biblia, pinadala, pinadala sugo. Ngayon ay kinilala ng mga Kristiyano bilang Diyos nagkatawang tao at manliligtas. Wala po ito sa Biblia. Wala po ito sa Biblia. Kaya ang challenge namin dito, kung meron kayong isang bersikulo lamang na ipakita sa amin sa Biblia ninyo na namutawi sa bibig ni Jesus, ako Diyos nagkatawang tao, kaya sambahin ninyo ako, babalik at babalik kami sa pagka-Kristiyano. Babalik kami sa pagka-Kristiyano. Kung sinabi ni Kristo na siya Diyos, nagkatawang tao. Pangalawa, na challenge, kung sinabi ni Jesus na siya ay manliligtas, namutawi sa kanyang bibig, na sinabi niya, ako manliligtas, ligtasin ko kayo, bayaran ko ang inyong kasalanan, babalik kami sa pagka-Kristiyano.
Mga kapatid, wala po. Wala po. Sa Biblia wala. So kung wala sa Biblia, anong gawin natin? No? Anong gawin natin? Ibalibag natin ang Biblia? Oh? So kaya ang mga pangangaral dyan sa Biblia, kailangan unawain natin, no? Ang sabi namin dito, unawain ninyo ang inyong Biblia. Kasi pag naunawaan ninyo ang inyong Biblia, wala kayong pupuntahan kundi mag-Islam kayo. Mag-Islam kayo, mag-Muslim kayo. Mga kapatid, bakit? Ano ba ang Islam? Ano ba ang mga Muslim? Ano ba ang salitang Muslim? No? Ang Muslim ay hindi po ito tribo. Akala ng karamihan sa atin dito na ang Muslim ay tribo. Tribo ng Maranao, tribo ng Tausug, tribo ng Maguindanao, tribo ng Iyakan, tribo ng Iranon, no? Ha? Hindi po ito tribo ang Muslim, kundi Arabic ito na salita na ang simpleng kahulugan, ang lahat na sumusuko, kumikilala sa Allah, sumasamba sa Kanya na nag-iisa, sumusunod sa Kanyang mga batas, sa Kanyang mga alituntunin, ay tinawag po ito na Muslim. Kaya may Muslim na Ruso, may Muslim na Hapon, may Muslim na Koreano, may Muslim na Amerikano, may Muslim na Afrikano, may Muslim na Australiano, at lahat. No? Kasi hindi po ito tribo. No? Kaya mga kapatid, unawain natin ng maayos. Lalo na ang ating mga kapatirang Muslim, no, sa Mindanao, no, doon sa Saudi, nagabais-bais. Anong bais-bais sa Tagalog? Ano to? Ha? Nagadiskusyon. Kasi ang sabi ng mga Tausug doon at mga Maranao, Maguindanao, born Muslim kami. Born Muslim, no? Born Muslim kami. Ganyan din ang sinasabi ng mga Kristiyano eh. Pinanganak kaming Kristiyano eh. Kaya sabi ng mga Muslim, born Muslim kami. No? Born Muslim. Ang masakit dito, ang sasabihin sa ating mga balik Islam, balik Islam lang nga kayo eh. No? Masakit ito mga kapatid pag hindi natin naunawaan. Kasi sabihin nyo nga sa amin dito, sinong sahaba ng Propeta Muhammad, peace be upon him, na hindi balik Islam? Okay? Ayan. Pero kung sabihin natin na bawat sanggol na pinanganak sa mundong ibabaw sa katuruan ng mahal na Propeta Muhammad, peace be upon him, ay nasa kalagayang fitra, ganon din ang mga balik Islam sa kalagayang fitra, no? Na naligaw lamang, kaya may balik Islam. Balik Islam, binalikan lang ang pananampalataya ng ating mga ninuno, pananampalataya ng mga propeta, dala-dala ng mga propeta, no, na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang
tagapaglikha na iyan, na ang tunay niyang pangalan ay Allah, nagpadala ng kanyang mga propeta upang iparating sa mga tao na nasakupan nila ang mensahe ng kaligtasan, ang mensahe ng katotohanan, kasi walang propeta na hindi makatotohanan at walang propeta na wala siyang dala, no? Wala siyang dalang kapahayagan, at itong kapahayagan na ito ay basihan ng kanyang pangangaral. Ganon din si Kristo. Ganon din si Kristo. Ang Juan Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 16 ay sinabi diyan, ng kalahatian ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at ang sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Gayon din naman nag-aral. 16, sumagot si Jesus, hindi akin ang inaaral ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kasi, napakalinaw. Ang mga teachings niya, ang mga pangangaral niya ay hindi nanggaling sa kanyang sariling kaalaman, kundi nanggaling doon sa nagpadala sa kanya. Ganon din ang lahat ng mga propeta. Ganon din ang lahat ng mga propeta. Ang kontenido, the content of the revelation revealed to them is very simple. Salvation, kaligtasan. Pag tinanggap mo ang pangangaral ng mga propeta, sumamba ka sa makapangyarihang lumikha na sinasamba nila at kinilala sila bilang propeta, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Kristo sa Juan Kapitulo 5, versikulo 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananampalataya sa nagpadala sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ay napakasinsilyo na statement na yan, na unawain. Pero marami ang mga pastor at mga pari hindi nakaunawa niyan. Hindi nakaunawa. No? Napakasimple. Kung sa Ilonggo pa, damo ti Ilonggo, may na istorya ko to kagina, na Ilongga. Siling ni Jesus sa Juan 5:24, sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang bisan sino nga nagapamati sang akon mga pulong ka nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na siya pagukman, kundi naglaton na sa kabuhi gikan sa kamatayon. Napakalinaw no? Napakalinaw. So kaya mga kapatid, pag tiningnan natin, may nagtatanong, paano ba ang tao maligtas? Ano ba ang katuruan ng Islam patungkol sa kaligtasan? Napakasimple lang. Kung anong katuruan ni Jesus, ganon din ang katuruan ng Propeta Muhammad, peace be upon him. Ay ginakurap ng mga kaparian at mga kapastoran natin ginatwist nila
Ngayon, anong ginagawa nila? Pumunta ka sa pare at mga pastor at sabihin mo, pastor, padre, gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang gagawin ko? So ang sabi ng mga ito, sister, brother, ang gagawin mo. Dalawang bagay. Una, kilalanin mo si Jesucristo na inyong Panginoong Diyos. Pangalawa, tanggapin ninyo siya bilang inyong personal na tagapagligtas at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Di ba ganyan? Ganyan. Huwag na ninyo akong istoryahan. Huwag na kayong magtula. No? Huwag na kayong magtula. Ganyan ang sinasabi ninyo sa mga tao. Ang tanong ko sa mga pastor at mga pare, pinangangaral ba yan ni Jesus? Ipakita nyo nga sa Biblia ninyo na sinabi ni Kristo, na sinabi niya, gawin ninyo itong dalawang bagay. Una, kilalanin ninyo si Jesucristo, kilalanin ninyo ako na inyong Panginoong Diyos. Pangalawa, tanggapin ninyo ako na inyong personal na tagapagligtas at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ipakita nyo yan sa amin. Babalik kami sa pagkakristyano. Wala eh. So malayo sa pangangaral ni Kristo, magkaroon ka gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Napakasimple. Juan Kapitulo 17, versikulo 3, sinabi ni Kristo, at ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin ka nila. Hindi niya sinabi na, ang kilalanin ako. Hindi po. Ang kilalanin ka nila. Ang iisa. Hindi po dalawa. Hindi po tatlo naging isa. Ang iisa at tunay na Diyos. Hindi yung stupid God. No? Sabi ni Presidente Digong, stupid God. Sabi niya, ang Diyos ko may sense eh. Kaya ang sabi ni Kristo, at ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Kasi at kilalanin din ninyo si Jesucristo na kanyang sinugo. Yan ang buhay na walang hanggan. Sa Islam ano? Ganyan din. No? Ganyan din. Gusto mo ng kaligtasan? Kung gusto mo ang kaligtasan, simple lang, bigkasin mo lang ito, mga salita na ito, na pinabibigkas ng Propeta Muhammad, peace be upon him. Ano itong salita? Sa Arabic, sabi niya, Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ibig sabihin, ako'y sumasaksi na walang ibang Panginoon karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang huling propeta at sugo. Tapos. Tapos. Tapos na. Yan. Mga kapatid, kagaya ng tinuturo ni Kristo. Lahat ng mga propeta ganyan. No? Lahat ng mga propeta ganyan ang kanilang mensahe, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun.
at hindi ko ipinadala ang propeta, no? Kundi kanyang sabihin, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Lamang ang pagtuunan mo ng inyong pagsamba at wala ng iba. Ganyan mga kapatid. Kasi bakit? Pag nagkamali tayo, patay tayong bata. Tayo mga kapatid. Pag nagkamali tayo sa pagpili ng ating pananampalataya, isang pagkamali lang natin, no? Isang pagkamali lang natin, impyerno ang babagsakan natin mga kapatid. Kaya samantalang may chance pa tayo, may oportunidad tayo na kilalanin ang tagapaglikha na iyan at ang Islam at ang Propeta Muhammad at ang Quran na pinangangaral kanina ng aming kapatid dito, ay nakakasigurado tayo na may kaligtasan tayo sa kabilang buhay. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, katatapos lang po namin street dawa dito sa Baclaran po. Ito na po, pauwi na po kami. Alhamdulillah. Pagmutay po ng ala, pauwi po tayo sa ating lugar. Alhamdulillah.
rider.